very amazing, very touching, 'di ba? Grabe. Sobrang sarap sa pakiramdam na ikaw na nag-e-endorse ng product tapos ito yung nagiging improvement ng mga naniwala at nagtiwala sa product natin. Ang sarap sa pakiramdam. The moment na nag-take ako ng Elixir Placenta, yung convenience sa batok ko, sa balikat ko, mabilis yung effect, naramdaman ko siya kagad, naggumaan kagad yung balikat at likod ko. Actually, 3 days pa lang. Yung iniinda ko na halos 2 taon, sabi ko, ano to, magic? Sana noong pa lang, ito na yung ginamit ko. And pansin nyo naman, I have smoother skin. So, napansin ko yan, taking Elixir Placenta, naramdaman ko talaga smooth yung skin ko. And, syempre, dito sa Zoom, ipagtatapat ko na, I am already 40 years old. O, di ba? Hindi halata. Mukha lang akong 39 and a half. So, ayan, na-feel ko rin I am more energized. So, thank you so much, GFAX International, for the opportunity na makapag-share kami dito ng hindi lang yung health journey namin dito, kung hindi pati yung mga health journey ng aming mga clients. So, I will start sharing na. So, good afternoon ulit sa Pilipinas. Good evening, good morning sa other parts of the world. And my name is Chari Castro. I'm one of the brand ambassadors of Elixir Placenta and user. And dito sa GFAX International, kami ay 2-star diamond rank na rin. And we have a team also promoting this premium product. Siyempre, bago ko i-share journey ng mga clients ko, gusto ko rin namang ipakita sa inyo ano ba yung mga naging health journey ko din taking Elixir Placenta. So, kung hindi nyo naman maitatanong, ako po ay na-diagnose na meron akong frozen shoulder. Na-diagnose na ako way back to 2011, pero ang naging solution sa akin noon is nagtitake ako ng mga silicosid, ganyan, nag-physical therapy ako before. Pero nung ako po ay nanganak, nung 2013, doon nag-start yung mga back pains, shoulder pains ko. And last 2020, doon talaga na-trigger yung talagang frozen shoulder ko. Ito yung mga symptoms ng aking frozen shoulder. Yan, meron akong shoulder pain. Sino dito may mga frozen shoulder? Alam niyo naman yung mga pakiramdam niyan, di ba? Yung shoulder pain, tapos yung kamay na to, yan, eto, particularly sa akin dito, sa right hand ko, hindi ko ito mataas. At hindi ko siya natataas na ganyan, hindi ko siya na-rotate, hindi ako nakakakapa. As in, sobra. Kapag inatake ako ng frozen shoulder ko, hindi ko yan ma-move, hindi ko yan ma-rotate, and until stiff neck, hindi ko yan magalaw. And ang hirap sa buhay natin bilang mga responsableng mamamayang Pilipino na pag mayroon kang frozen shoulder, kasi talagang, para ka na rin niyang paralyzed. Kasi wala ka nang magawang mga trabaho dahil talagang limited yung movement mo. And hindi lang siya limited, masakit siya. Mabigat, masakit, mangalay. Up to stiff neck, yan yung nararanasan ko na hanggang stiff neck ko yung masakit sa akin. Limited movement, and isa sa mga struggles ko is ang hirap makatulog sa gabi because mabigat nga and ngalay na ngalay yung pakiramdam. Hindi mo alam anong position, sleeping position yung gagawin mo because masakit nga, mangalay. Lahat na, yung pinakamaanghang, pinakamalakas, extreme, lahat na ng mga pampahid sa balikat ginagamit ko para lang ma-relieve ako sa pain. So, dahil nga ganyan yung aking pangyayari sa buhay ko, so ni-refer na ako ng doktor sa physiotherapy. So kailangan ko ng mag-physiotherapy, binigyan ako ng functional exercises plan. At the same time, may pinapainom sa akin din ng mga anti-inflammatory and pain reliever medicine. Pero ako kasi, kaya kong i-tolerate yung pain hanggat maaari, ayoko talagang nagpe-pain reliever. So, I stick to the functional exercises and even ako po ay continuously nag-physiotherapy.
So, eto yung mga procedure na ginawa sa akin. Meron akong shockwave therapy, nagda-dry needle din sa akin, myofacial cupping, and meron din akong microcurrent therapy. So, kung basa-basa nyo dyan sa therapy, and hindi po mura ang pagpapa-therapy, ang physiotherapy. So, continuously yan, maximum of 4 to 5 times a week ako nagpapa-physiotherapy for the 1 month hanggang ma-relieve yung pain ko. And kapag ina-atake ako uli, bumabalik ulit ako sa physiotherapy. So, yan yung buhay ko from year 2020 up to 2022 hanggang na-release yung ating Elixir Placenta. So, I am so grateful for Elixir Placenta kasi the moment na nag-take ako ng Elixir Placenta, yung convenience sa batok ko, sa balikat ko, mabilis yung effect, naramdaman ko siya kagad, naggumaan kagad yung balikat at likod ko. So, ayan yung journey. Siyempre, magastos magkaroon ng ganyan, ng mga karamdaman na ganyan. After taking Elixir Placenta continuously, 1 capsule a day, tuloy-tuloy ko yung iniinom up until now. Nag-start ako last year, June 2022. And ang iniinom ko is just 1 capsule a day before bedtime. Never na ako bumalik sa aking physiotherapy. Di ba? So, no more frozen shoulder attacks. Hindi na siya. Though meron pang minsan nga live pagka talagang sobrang sipag ko, lalo kasi nga yung major cause ng aking frozen shoulder, according to my doctor, is possible is hormonal changes. Simula nung after ng anak nga ako, na-trigger siya, hormonal changes, and mostly rin is yung aking postural. So, pwede kasi pag nag-laptop, isa lang yung posture, tapos hindi ka nag-movement. So, yun yung mga causes, possible causes ng aking frozen shoulder. Hormonal changes and yung postural. Kaya if ever you are always working on a computer or a cellphone, at least magbigay kayo ng time na i-move nyo yung mga kasukasuan nyo. 'Di ba? So now na-feel ko rin, I have a stronger immune system. So hindi na ako ganun kasakitin. Kagaya dati, 'di ba, maulanan ka lang, may lagnat ka na kagad. And of course, another one pala, meron po akong allergic rhinitis. Kasi after ko rin manganak, naramdaman ko rin yung bumaba yung immune system ko, and doon na-trigger kasi meron din talaga kaming line ng mga may allergies. So, genetic din sa akin yung allergies. And na-trigger yung allergic rhinitis ko after ko manganak. And eto, napapansin niyo yung weather ngayon. Umuulan, umaaraw, umuulan, umaaraw. So, ang aking kasing allergic rhinitis is seasonal. Ang tawag dyan, seasonal allergic rhinitis. So, depende sa panahon niya atake ako. So, kapag nagbabago yung panahon, for example, malamig ngayon, biglang maaraw, biglang lalamig, ayan na, hindi na ako makahinga, nangangati na yung mata ko, hindi baradong-barado na yung ilong ko. So, ang iniinom ko lang, nag-a-antihistamine ako. Pero pag nag-a-antihistamine kasi ako before, bagsak lang yan, tulog, unproductive. And I am so grateful with Elixir Placenta because nung nag-start ako nag-Elixir Placenta, I have few and even no more allergic rhinitis attacks. Yung few, minsan, syempre may mga konting aatakihin ka, mga ngati ilong mo, pero pag yung overexposed na, for example, may nag-yosi, ganyan, tapos kulob yung lugar, ayan, may mapapansin ako na inaatake ako. Pagka overly talaga yung exposure ko sa mga smoke, sa mga pollens, ganyan. Pero hindi kagaya dati na konting switch lang ng weather, inaatake na ako ng allergic rhinitis. So ngayon, because of Elixir Placenta, I am so grateful na hindi na ako inaatake ng matindi ng allergic rhinitis. Matagal na akong nagpaalam sa antihistamine. And lesser to zero back pains. Ayan yung mga gusto natin kapag tayo umiidad na, di ba? Ayaw na natin ng sakit-sakit sa likod and kasukasuan. And pansin nyo naman, I have a smoother skin. So napansin ko yan, taking Elixir Placenta, naramdaman ko talaga na smooth yung skin ko. And syempre, dito sa Zoom, ipagtatapat ko na I am already 40 years old. O, di ba? Hindi halata. Mukha lang akong 39 and a half. So, ayan, na-feel ko rin I am more energized. Kasi napansin nyo, di ba, pagka umiinom kayo, natutulog kayo,
maaga matulog kayo. Pag nagising kayo ng di ba, mukhang 35 lang sisi. At least, totoo yung promise natin sa Elixir Placenta na 5 to 10 years younger. Tinodo nyo na sana, you look 35, or bigyan mo ng slim si Charot. And no more feeling fatigue. Sa buhay natin, etong mga masisipag, mga responsable sa buhay-buhay, yung feeling fatigue na kalaking bagay niyan sa buhay natin, di ba? We are more productive every day because talaga, sabi ko nga minsan, mga kausap ko yung mga team leaders ko and members ko, alam nyo, pag sobrang dami ko talagang inasikaso, ang dami kong ginagawa, ang dami kong inassist, tapos everyday nanay pa ako full time. Kapag ang dami kong ginawa, feeling ko elixir na lang yung bumubuhay sa akin. So yan ang aking mga improvement, taking Elixir Placenta, 1 capsule a day. So sa mga nandiyan dyan na sinasabi, pwede ba yun i-take ng mga wala namang major health concern? Yes, kasi ako wala naman na akong major health concern. Yung frozen shoulder ko talaga na magasto sa physiotherapy. Ngayon, nakatipid na ako dahil Elixir alone na lang yung tinitake ko, 1 capsule a day. And yung nabigay talaga sa akin na mga pagbabago sa day-to-day activities ko, malaking bagay yun. Yung malakas ka, hindi ka sakitin, yung wala ka ng fatigue, gumaganda ka pa, di ba? Pil-pil yung pagganda, feeling young looking ka, di ba? Kaya yan ang aking mag-share sa inyo, yung personal testimony ko sa Elixir Placenta. So today, gusto ko ring mag-share sa mga clients ko because this Elixir Placenta really has been very, very life-changing. Sabi nga na game changer itong product na ito. Dahil kami, we've been from different businesses pero we are so grateful being here because even yung mga naging clients namin taking Elixir Placenta, napakakagaganda ng mga naging effects sa kanila. So let's start with my sister. Yung sister ko na ER, natapilok lang kasi. So nag-foot sprain siya, nag-swelling. So binigyan siya ng doktor ng Arcoxia. For the first 2 days, hindi humuhupa yung sakit, hindi humuhupa yung pamamaga. And sabi ko sa kanya, subukan mo kaya uminom ka nito gabi yun, on the second day niya ng pamamaga ng paa. Ininom niya Elixir Placenta bago siya matulog. Ito agad yung chat niya sa akin, yung pagpasok niya ng office. Sabi niya, amazing! Tapos pinicturean niya yung paa niya. Ito na yung nangyari. Imagine yung maga, ang kapal-kapal for 2 days. Ganyan ka-amazing yung Elixir Placenta natin. Of course, we can say iba-iba talaga ang response ng body natin. Merong sobrang bilis, merong ganyan. Pero this is very amazing for us. Parang amazing experience sa amin to na isang gabi niya lang ininom na wala agad yung maga. 2 days na siyang nag-a-aircock siya. Hindi nawawala yung pain and maga. Dito, parang isang gabi lang. Ano pa lang to? 28 years old pa lang tong kapatid ko. So, yan yung mabilis na response sa kanya ng Elixir Placenta. O, diba? In just 1 capsule, kayang-kaya talagang mawala yung inflammation. And hindi natin to sinishare para ano lang dito, ha? Pero, I am sharing this kasi even kami na-amazed talaga kami na in just 1 capsule, kaya merong mabilis na response ang katawan. Na 2 days na siyang nag-a-aircock siya, hindi nawawala yung pamamaga and pananakit. But with 1 capsule of Elixir Placenta, pag-gising niya ng umaga, wala na yung pamamaga. Diba? So, amazing. So, another one na isi-share ko pa sa inyo is itong aking business partner. So, itong business partner namin na ito is nag-avail to sa office. Nag-inquire lang siya. Gusto niya lang masubukan because hindi na nga daw siya makalakad sa sobrang maga ng tuhod niya because of gout. Tapos, namamaga yung tuhod niya, nagpunta pa rin siya ng office, na-meet namin siya sa office, present namin yung product, and of course, present din ni JC yung business opportunity. And on the spot, on that day, nag-avail agad siya ng ating 7+2 6-month therapy because nakita niya yung testimonials ng mga product and alam niya na matutulungan siya ng Elixir Placenta dun sa health concern niya. Magang-maga yung tuhod niya, halos hindi nga siya makaakyat ng hagdanan. After taking Elixir Placenta for 2 days, and nag-try din siya netong easy gout natin. So, ang ginawa niya is 1 easy gout in the morning and 1
Elixir Placenta at night. On the second day of taking Elixir Placenta and Easy Gout, eto na agad yung message niya sa akin. In just 2 days, sobrang amazing. Okay na po ang tuhod ko, makapal na lang daw ng konti. Pero yung tulog daw niya, masarap na rin. Dati daw pag nagigising siya ng 3 a.m. di na siya makatulog. Ngayon daw, dire-diretso yung tulog niya, 7 a.m. na daw siya nagising. And yung tuhod niya is ang laki na ng pagbabago in just 2 days, taking Elixir Placenta and Easy Gout. So, eto yung update niya sa akin. Yung Easy Gout is tinake niya lang ng 1 week. Kasi 1 capsule in the morning. Tapos 1 capsule sa Elixir Placenta. Nang natapos niya na yung 7 days, nung nag-increase na siya into 2 capsules on the second week, 1 capsule in the morning, 1 capsule in the night ng Elixir Placenta na lang, eto na. Yung response niya sa akin na after 1 month, okay na po, mukhang kaya ko na mag-basketball. Kaka 1 month ko pa lang. Nakakapag-gym na ako, nakakapag-legs na ako, dati hindi kaya. Sobrang sakit kahit dahil maga at masakit. Pati pag-akyat ko ng stairs, literal ako na up and down. Ngayon, normal na akong umaakyat. After 1 month taking Elixir Placenta, yung matagal niyang iniinda na gout niya, in just 1 month, normal na ang buhay niya ngayon. Ayan, nakakapag-gym na. Sobrang laking improvement nun. Diba? So, very talaga, very, very amazing talaga tong Elixir Placenta. And another one, ito naman, this is my client. So, very, very private person. Hindi rin siya masyadong vocal sa condition niya. Pero ang binanggit niya sa akin is meron siyang multiple myeloma. So, ano ba yung multiple myeloma? It is a type of bone marrow cancer. So, kaya siya tinawag na multiple myeloma kasi yung cancer, yung naaapektuhan sa kanya is yung mga several areas ng body. Like spine, skull, ribs. So, after taking Elixir Placenta, naka 1 bottle pa lang siya. Eto kagad yung message niya sa akin. Naubos ko yung isang bottle ng Elixir Placenta, nawala na yung mga masasakit sa katawan ko at nasa 80% recovery na ako. And this client is very private, hindi talaga siya masyadong vocal, pero malalaman natin na sobrang ganda sa kanya ng Elixir Placenta kasi sabi niya effective talaga ang Elixir Placenta. And nang avail siya sa akin this month lang ng 7+2 na ulit na 6 months therapy. Ibig sabihin, very satisfied siya with just 1 bottle sa kanyang health concern. Kaya nag-decide siya na ibilihin na yung 6 months therapy na 7+2. And this is a multiple myeloma. And nakita nyo naman kung ano yung mga parts of the body na naa-affect. Pero para sabihin sa atin na 80% recovery na siya, it's very amazing. Diba? So, ayan. So, na-amaze na ba kayo sa Elixir? Hindi pa yan. Meron pa akong very powerful mga testimony from my client. And this one, I have this business partner, si Queen Alma, naka-starter package lang siya sa akin last year. Tapos, nung nagkaroon na tayo ng Elixir Placenta, ang nanay niya ay merong thalassemia. Ano ba yung thalassemia? Inherited blood disorder siya. So, napapasa siya from parents to children, genetic yung thalassemia. Ngayon, ang sakit na ito is very life-threatening. Bakit? Kasi yung katawan natin, hindi niya kayang makapag-create ng protein na hemoglobin para sa red blood cells natin. And very life-threatening yon kapag bumabagsak yung hemoglobin natin. Kaya nag-try siya ng Elixir Placenta. Nag-upgrade siya from starter, nag-Elixir premium package siya, and ginamit niya sa nanay niya in just 2 weeks time. Ang sabi niya rito, hindi daw bumababa yung hemoglobin ng nanay niya. So, nung month na inavail niya yung Elixir Placenta package, nung month din na yon hindi nag-blood transfusion yung nanay niya. And etong nanay niya, twice a month siya nagtatransfuse ng blood because
bumababa nga yung hemoglobin, and it is very dangerous kapag bumabagsak ang hemoglobin ng nanay niya. So ayan, in just 2 weeks taking Elixir placenta, hindi bumaba yung hemoglobin. And this is another amazing. On the 4th month, taking Elixir placenta for the 3 consecutive months of taking Elixir placenta, no transfusion. Walang transfusion na nangyari sa nanay niya. It's because na-maintain yung 100 na hemoglobin ng nanay niya. Sabi niya, nangyayari lang daw yan every time na tatatransfuse yung nanay niya. With just Elixir placenta alone, 3 months consecutive, walang blood transfusion na nangyari sa nanay niya. And minomonitor niya talaga every 2 weeks yung blood test ng nanay niya, and nakita niya talaga na tumataas yung hemoglobin ng nanay niya without transfusion, only Elixir placenta. Sabi niya kapag tinatransfuse nga yung nanay niya nga daw before, bumababa pa rin daw yung hemoglobin eh. Wala lang daw talagang magawa kasi alam nila na yun lang talaga yung magagawa para ma-maintain yung hemoglobin ng nanay niya. And napansin niya rin yung nanay niya is mas malakas na siya compared before. Grateful talaga, thankful talaga ako kay God, sabi niya. Diba? And pinalo up ko siya kahapon. So, 7 months na continuously taking Elixir placenta yung nanay niya. 1 capsule a day na lang daw niya pinapainom yung nanay niya. And meron pa palang ibang health concern yung nanay niya, mitral valve prolapse. And dati, sobrang dami ng maintenance. Monthly nag-check up for the heart. And last check-up niyang nanay niya is last August lang. Ang sabi ng doktor, ang follow-up check-up will be on January. And binawasan na ng doktor yung mga gamot ng nanay niya para sa mitral valve prolapse. Imagine the changes, the life-changing na nangyayari sa nanay niya na merong thalassemia, may mitral valve prolapse because of Elixir placenta. Sobrang 360-degree turn yung nangyari sa nanay niya. So grateful, very amazing, di ba? Oh, hindi pa yan. Meron pa akong isang sobrang amazing na ikinaiyak ko talaga na testimonial ng isang client ko. This is just my recent client. At eto yung chat niya sa akin nung mag-a-avail siya sa akin ng Elixir placenta. Sabi ko, sir, ano pong health concern? Hodgkin's lymphoma po. May bukol ako, kulane dito sa leeg ko. More than a year na po hindi na nawawala. So ano ba yung Hodgkin's lymphoma? Hodgkin's lymphoma is a type of cancer that affects the lymphatic system. Yan yung part ng ating immune system na yun yung nag-germ fighting. So pagka may Hodgkin's lymphoma, yung white blood cells natin, the lymphocyte, nag-grow siya out of control, kaya yung lymph nodes natin, nagsuswollen yan, and nagkakaroon ng growths inside the body. So, after 2 days lang, taking Elixir placenta, eto kagad, nag-chat siya sa akin. Siya means kusa. Hindi ko siya finalo up ha. Kusa siyang nag-chat. Sabi niya sa akin, good morning po. Guminhawa po ang pakiramdam ko, ma'am. At dun po sa bukol ko, may improvement po. Lumiit na po siya. 2 days pa lang naramdaman niya may lumiit sa kanya. Sabi ko, bilis po ng response sa katawan niyo. 2 days pa lang po kayo nakakainom. Sabi niya, minsan kumikirot, pero pag-take ko ng placenta and spirulina. Nag-take din siya ng spirulina sa morning and Elixir placenta sa night. And this is yung ikinaiyak ko after 1 month taking Elixir placenta. Ito yung bukol niya nung nag-avail siya sa akin ng Elixir. Pero eto na siya, 1 month lang. Tingnan niyo yung ginhawa na binigay sa kanya ng Elixir placenta. 1 year mahigit niyang tinitiis yung bukol na yan. And nakaano yan nakabase siya sa Italy. Tinitiis niya yan. Kaya nung umuwi siya dito sa Pilipinas, kinontak niya kagad ako. Sabi niya, ma'am, andito na ako sa Pilipinas, bibili na po ako ng Elixir. Pinadala ko kagad sa kanya yung 1 bottle, and this is just 1 month of taking Elixir placenta. Tingnan niyo yung bukol niya. As in, kung makikita niyo ngayon, parang ayan na siya, oh. Sobrang laki ng nawalang pamamaga. Sobrang amazing talaga. And pinalo up ko siya kagabi
ang response niya sa akin, eto, 7 weeks, sabi niya, good afternoon po ma'am. Okay naman po ma'am, kumanda na lalo ang pakiramdam ko at nagigain na po ako ng weight pa konti-konti. Kasi ang laki ng pinayat niya, sobrang payat niya. Yun yung isa pa niyang concern, gusto niya mag-gain ng weight. And yeah, just by taking Elixir Placenta. And meron din siyang spirulina, nag-spirulina din siya sa umaga. Tapos Elixir Placenta, ayan na po yung kanyang improvement. 'Di ba? Super amazing. So, yun yung aking update sa aking mga clients and for my own testimonial. And for today, tatawagin ko ang aking kabiyak dahil i-share niya rin ang kanyang amazing health journey taking Elixir Placenta and other GFAX products and in this business. So, andito na ang aking gwapong-gwapo. O, di ba ako na yung nag-host, Ma'am Climar. Siyempre, gusto ng asawa ko, paano ko siya yan? Ang ating panauhing pandangal, ang aking kabiyak, JC Castro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakaka-amaze ang ating product, right? So, nakakatuwa talaga kasi ang dami nitong natutulungan ng mga kaibigan, kakilala, kahit mga hindi natin kakilala. So, this time, meron akong isi-share sa inyo about sa aking pinagdaanan no 2021 hanggang ngayon. Nagkaroon ako ng kakaibang karamdaman sa left side stomach pain ko simula noong November 2021. So sa buong buhay ko, magmula nung pinanganak ako, nagulat lang ako na bakit parang meron akong nararamdaman na kakaiba. So hindi pa uso ang Elixir Placenta noong 2021. Ito yung side ko na laging sumasakit sa akin. So, hindi ko muna sinasabi sa misis ko kasi tingin ko dyan ay normal lang naman. Pero, ito ang malupit. Noong December 28, 2021, sa malapit ng New Year. So, hindi na ako makapagtiis. Nag-consult ako sa online consulting sa isang doktor. Siguro ang bayad lang naman doon, 500. Alam niyo yun, di ba, sa online consultation. So, kinuwento ko kung ano yung nararamdaman ko. Okay, wala mo ng laboratory. So, ang findings lang ay constipation. So, sa tingin ko parang hindi. And then, mayroong binigay sa akin na gamot na pampaganda ng poops. So, after 1 week daw, gaganda ang pakiramdam ko. So, after 1 week, walang nangyari. So, patuloy pa rin yung pagsakit ng aking tagiliran. Ngayon, dumating noong January 9, 2022, tandaan po ninyo yan, Sunday, alas 6 ng umaga, kasi usually, pag bumabangon ako, noong mga 2021, November, December, pag bumabangon kasi ako tuwing umaga, nakakaramdam ako ng mga 5 out of 10 na pain dyan sa tagiliran ko. So, tuwing umaga, okay yun. Pero noong January 9, yung sakit na, yung pain na ay 10 out of 10. So, tapos yung babangon na ako, gusto kong mag-pee or mag-wiwi, tapos gusto niya rin mag-pupo, ayaw niya, pero gusto ng katawan ko na ilabas. And then, bigla akong nanlamig, bigla akong nanghina, bigla akong nawala na ng lakas, napatumba na ako. Unexplainable pain na yon. So, hanggang sa unti-unti na akong nawawalan ng malay, gumawa lang ako ng konting ingay. So, narinig ng misis ko ano nangyayari. So, yun, sabi ko, inaantok na ako, pero masakit talaga. Sabi, kaya mo ba? Yun, medyo napapaiyak na siya doon kasi talagang namumutla na ako. Hindi naman niya kayang iwanan ang bahay kasi nag-aalaga pa ng anak namin. So, sabi ko, sige, pahingi na lang ng tubig, kakayanin ko. So, yun nga, ang nangyari noon, sobrang sakit, pinilit ko pumunta ng emergency room sa isang hospital. So, talagang sobrang sakit ng tagiliran ko, promise, talagang sa buong buhay ko, doon ko lang talaga naramdaman yun.
So, ito na yung nangyari. Kinuha na ako ng sample ng dugo, nagpa-laboratory tayo. Ito naman, ang napansin naman dito ay okay naman yung fatty liver, normal lang. Gallbladder ko okay. Akala ko nga meron akong bato eh. Wala, lumalabas na normal ang aking kidney. Walang kidney stone. Okay, maliban lang sa globulin at yung tinatawag na albumin at may bacteria nga, many. So sa madaling salita, may UTI. Okay? Pero nararamdaman ko hindi lang talaga yun eh, yung nararamdaman ng katawan ko. So, bumalik ako dun sa doktor, sabi ko sa kanya, Dok, yung nasabi po ninyo na potential na meron akong bato sa aking kidney ay wala po dito sa ultrasound. So imagine medyo mahal mahal ang magpa-ultrasound, nasa 7K yata. Tapos plus the other laboratory. Ang ginawa ko ngayon, pinainom lang ako ng antibiotic. Yun yung pinainom sa akin, tapos sambong. Ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang doktor, second opinion, ito nga, nakilala ko. Sabi ko sa kanya, Doc, can I ask something? Okay, ito. Saan po kayo, doktor? Tapos tinanong ko, ito nga siya, integrative medicine in natural medicine daw siya. Okay, so, sinabi ko na via online kung ano yung nararamdaman ko. Kasi after nagpagamot, bumalik lang yung sakit sa gilid eh. Walang nagbawi. So, kumbaga, ilabas niya lang lahat. Pero after 1 week, walang nagbago. Sabi ka sa akin, may protein kayo sa urine. Last urinalysis. May nagsimulang stone kasi may blood sa urine. Yan. Sabi ko, naku, Dok, sinabi sa akin yan, basta sinabi UTI lang. Ang sabi ng doktor na to, yung RBC sa urine examination is red blood cell. Albumin na trace is protein yun. So, kaya pala kapag nagwiwi ako, parang naglalaba, may bula. So, ibig sabihin, may protein pala yun. So, sabi ko, Dok, pinainom ako ng sambong at ng antibiotic, pero ito sa basakit pa din. So, ganito, Dok, bakit po, meron pa ako napansin, Dok, bakit po parang may asin o nalalasahan akong kakaiba sa bibig ko kahit wala naman akong kinaing maalat. So, nagsimula ito kahapon. So, iba-iba na yung nakaramdaman. So, umiinom naman po ako ng walang tubig o mahigit sa loob ng isang araw. Sabi niya, hindi, parang metallic ang panlasa. Tinatanong niya ako, kumusta naman ang bowel movement ninyo? Sabi ko, ito, 2 to 3 days doon lang ako na nagpo-poops. Sabi niya, Doc, hindi normal yan. Possible po na toxicity or mineral deficiency. Okay? So, sabi ko, ang totoo, Doc, last January, sumakit ang tagiliran ko. So, kinuwento ko ulit yung nangyari sa kanya, gaya ng kinuwento ko sa inyo kanina. And ito na, nasabi ko na sa inyo, I'm already 42. Sinabi ko kay Doc, para alam din ni Doc kung paano niya ako i-assist. Siyempre, dapat malaman din niya kung anong edad. So, 42 na po ako noong 2022. So, tinanong niya rin ako, naninigarilyo ka ba? Sabi ko, Doc, hindi po. Pag umiinom ako, occasionally lang, vegetarian po ako, maingat po ako sa mga kinakain ko, at nag-exercise po ako. Nagtataka lang po ako talaga, Doc, bakit nangyari po sa akin to? So, sabi niya, mataas din pala ang uric acid mo. Yan ang sabi niya sa akin. Pinabayaan ko lang, after 7 days, yun na naman, good day po, Doc. Doc, masakit pa rin po yung aking tagiliran. So, yung pain po, 5 out of 10. Minsan wala. On the other next day, meron na naman. So, nangyari na naman to during sa treatment natin. Sabi ko, nakaka-poops naman po ako ng maayos, pero bakit masakit pa din? Sabi niya ulit, mataas lang talaga yung globulin. So, kumusta na po pakiramdam ninyo? So, yun. So, nangyari, nagpa-second test na naman ako. So, hindi pa rin
nawawala yung globulin ko, mataas pa din siya. So, ang sabi ni Doc ngayon, sige, itry natin to, magpaano ka? Peripheral blood smear, CEA at ano ba to? HSCRP para sa inflammation. Yung mga yan, para malaman kung meron tayong tumor sa tiyan. Okay? So, doon pa lang, parang tinanong ko muna siya kung ano meron dyan. Yun nga, sabi niya, para malaman kung may tumutubang kakaiba sa loob ng tiyan mo, tumor. Sabi ko, sige po, Dok. Nung tumawag ako sa hospital kung magkano yung pala, medyo mataas medyo mataas. So, no choice, para malaman natin, nag-proceed tayo. So, guess what? Ano nangyari? So, bago ko muna malaman yon, noong May 19, 2022, ito na, nagkaroon ang company, GPAC Sales Rally, kung saan doon pa lang ipinapakilala yung Elixir Placenta. Nung pinanood namin ang meron sa Elixir Placenta, dahil nga meron tong anti-inflammatory, stem cell therapy, at DNA therapy, sinabi ko kaagad sa sarili ko na pwede itong makatulong. So, ang nangyari, ito na, lumabas na after 1 week, lumabas na yung aking result kung meron ba tayong tumor. So, ito ang good news naman, nakalagay dito dahil non-smoker ako. So, ito yung preference. So, 0.4. So, napa-10 kilo na ako kasi normal tayo. Okay? Tapos, sa peripheral blood smear naman, so, walang nakitang abnormal white blood cell. So, nakakatuwa, wala. Pero, dito sa may inflammation natin, dito sa may hematology examination natin, dito dahil male tayo, 0 to 10, lumampas 23. May nangyayaring inflammation sa loob ng aking organ. Yun ang sinabi sa akin ni Doc. Okay? So, pagpasok ng June, doon nagkaroon na ng stock ang GPAC ng Elixir Placenta. So, ang kinuha namin ni Mrs. 7+2. Wala, kagad kami, nag-upgrade kagad kami, and then, nag-take kagad ako. So, syempre, naniniwala tayo na magiging okay naman tayo, tama? So, nag-take kagad tayo, kasi, doon sa mga kinuwento ng Mrs. kanina at sa mga ibang gumamit, ang bilis ng effect. Talagang nagkaroon ng big changes talaga. Gumanda ang kanilang health concern. So, pagdating po sa akin, nakaka2 linggo na ako, 3 linggo, 1 buwan. Nagtataka ako, sabi ko, Mami, bakit ganun pa rin yung nararamdaman ko? Nagtitake naman ako ng Elixir Placenta. Nagtataka lang ako, kasi sa iba nga, maganda yung effect eh. So, nag-message ulit ako sa kanya, kay Doc. Sabi ko, good day, Doc. Sabi niya, good PM. Doc, bakit ganun? Nasakit pa din ang tagiliran ko gaya ng dati. Sabi niya sa akin, kumusta po ang lifestyle ninyo? Sabi ko, maingat po ako sa mga kinakain ko, pero patong-pusong pa rin ang sakit. Minsan, ayos lang. Mamaya, biglang, masakit talaga. Hindi po ba kayo nagpupuyat o stress? Sabi ko, hindi po. Ang tulog ko, alas 11. So, ang nangyari nun, so, meron na naman kaming additional procedure. Sabi niya, pinadala na sa akin yung resulta, hindi maganda ang circulation. Kung possible, meron kang eczema na cause ng discomfort or pain. So, sabi ko, always constipated ako, Doc, kahit maggulay ako, mag-water at magprutas ako, mansanas, papaya. Talagang, nagtataka talaga ako, bakit hindi pa rin nawawala? Ngayon, sabi ni Doc, gawa ng autonomic imbalance. So, hindi ko naman naiintindihan kung ano ibig sabihin. Sinasabi ko na lang, ganun po ba? So, sabi niya, mild lang naman. May mga weakness and imbalance kasi, sabi sa akin, sa cardiovascular and kidneys nga. Meron kang lead toxicity din, need ninyo mag-detox.
Yun ang sinabi sa akin ni Doc. Actually, napansin ko, detox, meron nga pala tayong algae cleanse. Pero, ang totoo, matagal ko na nakikita to, buwat nung sumali tayo sa GPAX. Hindi ko talaga pinapansin ang algae cleanse. Okay? Anong dahilan? Kasi hindi kasi ako naniniwala dito. Hindi ako naniniwala kasi way back 2013, dun sa dati naming company, meron kasing ganito ding product na na pang detox, nakakapagpaganda ng tiyan, ng poops. Actually, nung ininom ko yun, sobrang as in, noong 2013, nilabas lahat. Sabi niya, bang! Ganun na lang, papaganda ko na yung tunog. Okay? So, maganda siya. After 1 week, pag hindi ka umiinom, hinahanap pala ng katawan. So, doon ako kinabahan kasi nung nagkaroon ako ng UTI noong 2013. Kasi nagpa-doktor ako, yun ang tinanong niya sa akin, ano ang ginagamit mo? Sabi ko, meron pa akong ginagamit na pang detox. Sabi niya, alam ko na, tinatanggap lang ng katawan mo yan kapag ginagamit mo at kapag hindi ka na gumagamit, hindi niya na nilalabas. So, nagkaroon ka na ng problema sa sa intestine mo. Sa buwan nung time na yun, yung 2013 na yun, so, sabi ko, sa loob ko, hindi ko naman sinabi kay doktor na, ako, pare-parehas lang yan. Hindi talaga ako nag-take, nag-natural lang ako, kumakain ako ng mga papaya, mansanas, so hindi ko talaga to sinubukan. Ang sabi pa ni ano yung doc, off naman ng elixir, kasi alam niya rin elixir. So, unahin natin ang cardiovascular and kidneys. So, May 23, 2023, so, yung timbang ko mula 64, naging 53.5 na lang dahil nag-exercise tayo. Pakunti-kunti na lang ating kinakain kasi kailangan medyo slim tayo para mabilis para naniniwala kasi ako nagagaling na magiging maganda at makukorek yung yung concern ko. Tapos, nagpalab ako, nakatulong din kahit papano si Elixir Placenta kasi nawala ang aking albumin. Okay? Pero, nawala yung albumin, nawala yung aking protein, ito naman yung lumabas. Sa ECG ko, may konting findings. Minimal voltage. So, kaya pala medyo kumikihot yung bandang dito ko. So, parang lumalabas, may tinatawag yatang healing crisis. So, yun na agad yung pinaniwalaan ko. And then, ang malupit pa dito, dahil kumakain naman ako ng gulay, nag-exercise naman tayo, yung aking cholesterol napakataas. Nakikita po ninyo, 8.62 mmol or 333.3 mg. Sobrang taas po yan. Mataas po talaga to. No? Ito yung niya, yung reference niya, mataas po. Pero hindi dito pinakita kung ilan ang triglycerides ko. So, nag-message ka rin kay Doc. Sabi ko, Doc, bakit po ganito? Ang sabi ni Doc, meron kang LDH sa ECG. Left ventricular hypertrophy o slight heart enlargement. Yung paglaki ng puso. Sabi ko, Doc, lagi po ako nag-exercise. 20 minutes per day. Di ba dapat, Doc, hindi ko na po kakayanin? Sabi niya, di nga. Opo. So, ayan, sabi niya, ipaulit mo ulit ang iyong cholesterol at ECG. Ang aking blood pressure, normal naman, nasa 121 over 81, minsan pa nga, 175 over 79. So, normal talaga. Pero naniniwala ako dahil nagtitake ako ng Elixir Placenta, pumunta pa ako sa isang doctor po, second opinion, nagpalab ulit ako. Ang nangyari, naging normal naman ulit ang aking ECG.
Tapos, ito yung result ako noong May 23, at ito naman noong May 27, 1 week lang ang pagitan. Mapapansin ninyo na from 8.62, naging 7.53 ang aking cholesterol. At ang aking triglycerides medyo mataas talaga kung mapapansin ho ninyo. Kasi dito sa lumang results, hindi naman pinakita dito kung ilan ang aking trigly. So, sabi sa akin ng doktor, bibigyan kita ng gamot para bumaba ang aking cholesterol. So ngayon, pag babalik ka sa akin ng 3 months, kapag hindi yan bumaba, tataasan natin yung dosage niyan at lifetime ka ng mag-maintenance. Pero paalala ko lang sa'yo, meron tong may konting pagbabago sa katawan mo, meron tong konting side effect, sasakit ang ulo mo. So napaisip ako, naku, synthetic na to, panghabang buhay na daw. Kilala ko nga yung sarili ko eh. Yung katawan ko kasi nag-elixir na nga ako. Hindi gaanong na-address yung aking concern. So, ang ginawa ko, binalikan ko yung training ng GPAX. Pinanood ko yung product training ng Algic Cleanse at ng CoreQ10 para sa puso. So, nung pinanood ko siyang mabuti, sabi ko, sige, susubukan ko to. At nag-message pa nga ako kay Ma'am Climar, na kinuwento ko nga nung nangyari na 2013, baka ho kasi pag ininom ko to, ito na lang yung hahanapin ng katawan ko. Ang sabi naman ni Ma'am Climar, wala pa po kaming ganong feedback mula sa mga ibang gumamit. I-try nyo po yan. Sabi niya sa akin, huwag ka muna magtitake ng Elixir Placenta. Yan muna, gawin mo muna yan for 7 days. Okay, kasi sayang naman, itatapon lang yan ng Algic Cleanse. Okay, kasi buong tiyan mo, lilinisan yan, i-detox niya. So, bago ako uminom, ito yon. Ito yung guts natin, bituka. So, nag-colon cleansing tayo using Algic Cleanse. So, hindi ko na ito babasahin lahat, pero dito ako nagulat na ito pala, kapag after mo mag-cleanse, doon pa lang tatanggapin, parang doon pa lang tinanggap ng katawan ko, especially ng tiyan ko, yung elixir. Kasi kailangan talagang dumating sa colon natin eh. Ito na yung nangyari. Before to take again Elixir Placenta, ang ginawa ko, 7 days, nag-take ako, bago ako matulog, ito, powder kasi yan, powder form, nilagay ko sa isang basong maliit. So, hindi yan ihi okay, mukhang lang, ihi, okay? Kasi, konting tubig lang yan, halu-haluin lang. So, ininom ko siya, masarap naman. Pero andun pa rin yung kaba ko, baka mamaya tatanggapin na lang ng katawan ko yan for life. And then, sinabayan ko ng CoreQ10, 2 capsules sa umaga, bago kumain, at sa gabi. After 8 days, doon, nag-stop na ako mag-Algic Cleanse. Kasi, gumaan ang aking pakiramdam, at actually 3 days pa lang, yung iniinda ko na halos 2 taon, sabi ko, ano to, magic? Sana noong pa lang, ito na yung ginamit ko, katakot-takot na pinaggagawa ko, pinag-iinom kong iba't ibang herbal din. Gumamit din talaga tayo ng probiotics. Basta, maraming probiotics, wala talagang effect. Algic Cleanse lang pala yung makakatulong. And then, in-stop ko na yung Algic Cleanse after 7 days. Sinunod ko na yung day 8, nag-ano na ako, Elixir Placenta, up to day 30. 2 times a day, isa sa umaga, isa sa gabi. So, ang nangyari doon, ito na. Sana kayanin din ninyo ito, no? 30 days of self-discipline. Walang kanin, 3 times a week, elliptical workout. Gumagamit na rin ako ng GPAX Fomen kasi meron itong vitamin B1, B2 at may maca root, mocha chocolate pala yun. Okay? Ito lang ang kinakain ko. Tapos, walang talagang kanin. Tapos, ang itlog, dapat organic ang kinakain ko. So, in 30 days, wala akong kanin, wala. As in, lahat yan. Ang naramdaman ko within 30 days, medyo sumasakit ang aking puso. Ang paniniwala ko, yun yung
healing crisis na. Maganda lang ang ngiwi ko at ang aking poops. Gumaan yung pakiramdam ko. So, malalo kong ginaganahan. Ang pinakabigas ko dito, itong gardenia. High fiber to. Wheat bread to. So, hindi ako bumibili, hindi ako kumakain ng basta-basta tinapay lang. Tapos, kamote. Tapos, saba. At hindi rin ako kumakain ng mga fructose na mga gulay. Katulad ng ubas, lansones. Hindi. Kasi nga, iisip ko din yung sinabi sa akin ng doktor, alalayan ko din yung aking sugar. Okay. July 1, after more than one month, kasi sabi ng doktor sa akin, balik ako after 3 months. Gusto ko makasigurado after 1 month, gusto ko kagad makita yung resulta. Medyo magastos tayo kasi lagi tayo laboratory, pero okay na yun. At least nalalaman natin, paunti-unti yung pagbabago sa katawan natin. At para malaman din natin yung magandang epekto ng GPAX products. Ito na, good news. After one month, from 7.53 na aking cholesterol, naging 5.74 in just 1 month without drinking synthetic medicine. So, ito lang yung mga pinag-iinom natin. Ito, yan. So, bumaba din ang aking triglycerides. Okay, from 2.71 naging 1.02, 1.25, 1.24. At tuloy na rin nawala ang aking protein sa aking ihi. So, natuwa kami ni Mrs. Sabi, thank you, Lord. Talagang pasalamat talaga. Sabi ko, ganun yata pag nagkakaedad na eh. Kasi 42 na ako. Grabe, no? Bilis ng panahon. Yung hematology ko, 5.30, naging 5.10 na. Kasi nga, hindi ka pwedeng umabot ng 5.7 kasi kapag 5.7 to, pre-diabetic ka na. Ang malupit pa dito, nagpa-occult blood test tayo para malaman kung yung poops natin na kung meron bang dugo. Kasi ayon sa doktor nga, sabi ko, Dok, hindi ko na po kailangan ng ganyan. Kasi hindi ko naman nakikita na may dugo. Sabi niya sa akin, Iho, hindi ganun yun. May mga poops kasi na hindi porket na walang blood, okay na. Kasi may blood na hindi nakikita ng mata. So, medyo mahal din yan. Kasi kapag may dugo yan, possible, meron kang tumor sa sa intestine mo. O kaya, possible may cancer. Pero, siyempre, ganun yung mga doktor. Sige po, Dok, sige, na natin, subukan na natin. So, panibagong test na naman. Alam nyo nangyari? Negative ang resulta. Ang nakakatuwa kasi dito, di ba napansin ninyo mataas ang aking cholesterol? Ang inaalala kasi natin yun, di ba may mga, sabi nga nila, tridor daw ang cholesterol. Lalo na bigla na lang may heart attack na tinatawag. Naniniwala ako, nakatulong din talaga ang electric placenta. Promise, nakatulong din siya. And yung aking heart naman, nagpa-ECG ako, meron na naman nakita. Ano ba to? Bradycardia. Sa madaling salita, nagbabago-bago ang aking electricity sa aking puso. Pero ako, hindi ko na gano'ng pinansin yan. Naniniwala ako, may nagaganap na healing crisis. So, positive lang. Okay? So, dahil magtotok tayo ngayon at mag-share kami ni Mrs., inisip ko kahapon ng umaga na tumakbo sa laboratory. Kasi, nagtanong din ako kay Doc Decangchon tungkol sa aking health concern. Sinabi niya sa akin na puntahan mo tong laboratory na to, maganda dito. Okay? So, pinuntahan ko, ito nga, after 3 months, good news, ang ganda na ng aking cholesterol. Ito yung reference natin, 200, naging 219 na lang. So, super ganda. Tapos yung isa pa na ito na 5.20, 5.69 na lang. Pero kung papapansin ninyo ang trigly natin, yung reference sa 149, 130 na lang. Nung nakita ko to kahapon via online, natuwa kami ni Mrs. Pinakita ko sa kanya. Sabi ko, grabe,
Grabe yung produkto ng GPAX. Grabe yung naitulong sa atin ng mga produkto na to. Kasi hindi talaga rin ako naniniwala sa mga ganitong product eh. Sa totoo lang. So, maganda na rin. Wala na rin ang aking protein, negative. Bilirubin, negative din. Kung titignan natin yung creatinine ko, sobrang normal. Tapos ang atay ko yung SGBT, SGOT, sobrang normal din. Hematology ko, ang aking, para ma-check kung mataas ang ating blood sugar, kasi nga, ang ang airpot ko, namatay dahil mataas ang kanyang blood sugar. Good news naman, 5.40. After 1 month, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako kumain ng kanin. Ito naman, during 3 months, kumakain na po ako ng kanin, pero 3 kutsara lang. Okay, 3 kutsara lang. So, sinubukan ko siya within 3 months. Ito, yung mga pinakita ko resulta kanina, ito na po. So, paano pa kaya kung hindi ako kumain ng 3 kutsarang kanin? So, malamang, mas, lalo pang gumanda ang aking cholesterol. So, sobrang ganda na po ng resulta. Ito yung aking 3 laboratory. Yung una natin, 7.53, naging 5.74, naging 5.69. LDL natin, naging okay na lahat. Yung routine na ginagawa ko sa loob ng 3 buwan, hinahanap na ng katawan ko yon. Nag-exercise na tayo. Ito lang yung payo ko sa lahat. Sa sobrang effective ng produkto ng GPAX, especially itong Elixir Placenta, pag may nakita kang masarap na pagkain sa lamesa, promise, kasi sa sobrang ganda ng pakiramdam mo na, parang lahat gusto mo nang kainin. Pero samantalang nung masakit ang tagiliran mo, no, ayaw ko kainin. Ice cream. Masarap yun Pero ngayon talaga, kailangan talaga self-control. Kailangan disiplinahin mo ng sarili mo kasi naniniwala tayo nung bata tayo, nakain naman na natin lahat na masasarap. Tama? So, ngayon, kailangan mga kinakain natin healthy na. So, wala nang ganong pizza. Okay? At ang maganda, yung sa puso ko, ECG, naging normal na rin po siya. So, God is good. Tama? Ito na yung tinatawag kong super maintenance kasi ginagamit ko talaga GPAX Spirulina for men. Okay, once a day na lang ang aking Elixir Placenta. Tapos, once a day, CoQ10. At 2 tablets every day with me kasi gusto ko na mag-gain. Gusto ko nang tumaba. Okay? And then, algae cleanse naman. Tuwing katapusan ng buwan, 3 straight days ang ginagawa ko. Bawa, alam ba ngayon? Yan. Kagabi, uminom ako. Mamaya, iinom ulit ako. Bukas, iinom ako. Para laging malinis ang aking colon. So far, araw-araw, regular na po ang aking pagdumi. So, thank you, Lord. Thank you, GPAX. So, ang hiling ko na lang, maging mukhang bata pa. Hindi ko lang, okay? So, talaga nakakatulong din yung Elixir Placenta kasi during that time, lalo na ngayong panahon na to, kasi nagbabago ang panahon, mamaya uulan, mamaya aaraw, hindi man lang kami sinipon, hindi man lang kami sumakit ang ulo, nilagnat, wala. Thank you, GPAX. Okay? Hindi porket na nagiging okay na ang ating pakiramdam, babalik ka sa dati. Kailangan, kontrolin mo yung sarili mo. So, mag-exercise ka pa rin. Napakahalaga niyan. At higit sa lahat, kahit na umiinom ka ng Elixir Placenta, ito yung pinakapayo sa akin ng doktor. Matulog ka ng maaga. 10 p.m. is an ideal time para tayo ay matulog. Late na po ang 11 p.m. Heal your body habang ikaw ay natutulog. Kailangan alas 8, meron tayong tinatawag kasi body clock. So, sabi nga dito, alas 10 pa lang ng gabi, kailangan matulog ka na para yung ating gallbladder, liver, lungs, at mga intestine mag-heal. So, totoo nga naman. Health is not valued till sickness comes. So, sa mga nandito, na mga medyo bata pa, sa tingin nila, wala silang nakaramdaman. Kasi ganun din ako eh.
ang challenge ko lang, tagiliran ko, pero feeling ko healthy ako, okay ang blood sugar ko, okay ang aking cholesterol, kasi wala talaga ako nararamdaman, maliban sa tagiliran ko, pero nung nagpalab ako, meron na pala. So kung wala ka nararamdaman, magpalab ka, lalo na kung aging ka na. Huwag mo tipirin ang sarili mo kapag andyan ka na, sasabihin mo sa sarili mo, sana noon pa lang, nagpa-laboratory na ako. Kasi naniniwala ako, ang kayamanan natin, ang health. Okay? So, sana sa aking pag-share, bukas pumunta na ako. Malamang iba sa inyo pupunta ng laboratory para magpa-check up, mas maganda. Tama-tama kasi bagong taon, magbabagong taon, so mas maganda, i-check na rin ninyo ang inyong health. Okay? So ngayon, ibabalik ko na po sa aking magandang misis. Ito na po si Elcha. Ayun, thank you for sharing. Ayan, di ba? Napansin nyo naman, yung anxiety ko, hanggang stress level at napakaraming gastusin. Bawat kibot doktor, bawat kibot laboratory, bawat kibot ultrasound, ECG. Imagine nyo kung ilang limpak-limpak na salapi ang nagastos namin para dun sa lahat ng nararamdaman niya, which is we are so grateful that we are here at GFAX International because yung mga product natin dito is matutulungan talaga tayo sa ating mga health. Remember, health is wealth. So napansin nyo naman, di ba, na may marami siyang nararamdaman, pero as early as now, di ba, sabi nga nila ni mentor, don't use the supplement for treatment. Use it for prevention. So we are so blessed being here at GFAX International because yung mga product natin is kayang-kaya tayo matulungan sa lahat ng health concern natin sa buong katawan natin na lifetime naman yung benefits sa atin, di ba? So, ayan, kaya we are so grateful to everyone here listening right now. Ang masasabi namin kung bakit naman kami, we are very, very confident in sharing this product and this business because if the product is effective, business with passion, profits, and purpose will follow. Kaya dito sa ating GFAX International, dito rin namin na tagpuan yung purpose namin to help more people in health and wealth. Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, mapapansin nyo kung bakit sobrang bilis namin talaga makapag-close deal ng mga 7 plus 2, 6 months therapy because we are the product of our products. And kung napansin nyo naman kanina yung shinare ni JC, isang katutak na laboratories, check-ups, ultrasound. Sabi nga niya, isang ultrasound pa lang, 7,000, depende pa yon kung anong mga side whole abdomen, mga ganun-ganon. So imagine niyo for the past 2 years, kung gaano kalaking pera yung nagastos talaga niya for check-ups, for laboratories, for different treatments, and ang dami niyang doktor na yung second opinion niya hanggang third opinion, hanggang fourth opinion yon hanggang makita niya yung tamang doktor na makaka-address doon, ay makakatulong doon sa ina-address niya na health concern. Ayan, kita nyo naman. So, ayan yung mga clients natin, Auto Diamond 7 plus 2, 6 months therapy. Because, mapapansin nyo naman kanina, again, we are so grateful being here because hindi lang kami natulungan sa health, also in wealth, we can sustain the life of yung pagpapacheck up ng continuously because we are also earning through this opportunity of sharing our product and we are the product of our product and we are very confident na through this product is mas marami pang matutulungan. So sa mga nakikinig dyan, iisipin nyo, hindi man ganun kamura ang Elixir Placenta pero you can sustain it if we keep on sharing the product and the opportunity to earn through this amazing life-changing, life-saving product. So, ayan, siksik-liglig umaapaw ang ating mga 7 plus 2, 6 months therapy.
Ayan, thank you very much, Ma'am Chari, and also kay Sir JC. Grabe, no? Nakakatuwa kasi sobrang daming lab results ni Sir JC. Grabe, sobrang mamahal ng mga labs na yan. Ang daming gastos. Totoo. Pero what is good about that is merong scientific evidences dun sa journey niya, 'di ba? And makikita natin that it really proved to us kung ano yung mga differences na nangyari with the health journey na meron kayong dalawa. Ayan. So, I just want to ask you questions, ano, in this journey that you have with Elixir Placenta, with other GFOX products, ano yung fulfilling sa part ninyo with your journey with GFOX International and as well as the products of GFOX? Ma'am Climar, especially sa akin, no, bilang wife, talaga, iba talaga yung anxiety level ko. Especially nung shinare ni JT, yung time nung nakita ko talaga siya, nung tinawag niya ako, yung namumutla siya, yung anxiety level ko nun, imagine, nagko-close deal ako, may kausap ako, nagko-close deal ako ng wala pang Elixir Placenta that time, nagko-close deal ako ng mga business pack that time, umiiyak ako, pero may kausap akong dalawang new business partner to avail the packages, pero nagpapadala ako ng asawa ko sa ER during that time. And yung anxiety level ko talaga na, syempre bilang may bahay, tapos yung asawa mo ganun yung itsura na mumutla, di ba? Iba talaga yung pakiramdam. Hindi mabibili ng kahit magkanong pera yung peace of mind na kalakip na alam mo sa sarili mo that you are healthy, na walang iniindang sakit ang kahit sino sa mga mahal mo sa buhay. That's isa yon sa pinagpapasalamat namin dito sa GFOX International. Of course, we have a business. At the same time, we are now, I can assure na we are at peace because nakita nyo naman lahat ng results ni JT from before na ngayon is lahat is normal na, and alam namin it's a big part and ang laki ng role nung GFOX products with the health journey na pinagdaanan talaga namin. Totoo. Yung sabi nga sa akin ni Sir JC kahapon, meron akong lab results na ipapalabas. Naku, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga lab results niya. Pero totoo, no, ang galing kasi puro negative na tapos talagang sobrang nag-improve. Ang laki ng improvements. In this journey that you have with talking with your clients, Ma'am Chari, Sir JC, ano yung nakita ninyo na alam mo yun, that you would say that you found your purpose with this, with our product Elixir Placenta? Kasi sobrang daming mga testimonies that you have shared kanina, di ba, Miss Chari? Ito lang. CR daw muna siya. So ako muna ulit mag-share. Yun nga, yung newfound purpose, kagaya nga niyan, every time na may mag-send sa akin, especially yung latest client ko na shinare ko sa inyo, may iyak-iyak talaga ako doon sa sinend niya sa akin na picture na from sobrang laki niyang bukol, tapos after a month, wala na halos, di ba? Though meron pa daw siyang mga kulane, pero yung pakiramdam, di ba, na ikaw yung nakapag-share sa kanya nung product na yun, tapos nakatulong sa kanya ng malaki, guminhawa yung pakiramdam niya, walang ano yun katumbas na na pakiramdam na ang gaan-gaan ng pakiramdam mo, na yung confidence level mo nga in sharing this product is alam mo talaga na this product can help people. Hindi ito basta produkto lang na masabi lang natin may produkto, hindi. This product really marami nang nabagong buhay dahil sa mga product natin, especially the Elixir Placenta. Yes, at saka yung testimony mo kanina, ma'am, no, na one capsule pa lang, ilang days pa lang, nakaka-feel na talaga ng effect. So, ako rin, personally, I would also tell everyone, encourage everyone, na kung mayroon tayong mga kakilala na nangangailangan ng tulong, in just one capsule or two capsules ng Elixir Placenta, malaki ng improvement. So, wag natin i-waste yung time to share this great opportunity. Sabi nga ni Ma'am Chari kanina pa, game changer ang ating Elixir Placenta, no? So, let's not waste that kind of opportunity na ma-share natin ito sa marami because alam natin na
marami talaga yung nangangailangan ng mabuting health, okay? Because, ayun nga, sobrang mahal magkasakit. Laboratory pa lang, sobrang mahal na. So, how much more pa kaya kung ma-confine ka or you need to do surgery and so on. So, if may mga kakilala po kayo, no, na kailangan talaga ng produkto natin, not just Elixir Placenta, kasi even si Sir JC kanina, testimony din siya ng Algiclens, CoreQ10, and also Spirulina. So, talagang lahat ng products ni GFAX International ay super safe and effective. Last words po sa ating mga viewers. Wow, viewers. Dito sa ating Zoom ngayon. Sir JC, last words mo or encouraging words for everyone. Maniwala tayo sa company, maniwala tayo sa produkto. Ang totoo yung GPAX product sobrang effective talaga na kahit na sinong mga tao ang makausap natin, taas noo, okay? Kahit pangalan mo, itataya mo kaya kapag meron tayong kinakausap na tao regarding sa kanilang health concern, lagi natin sinasabi yung ganda ng Elixir Placenta at yung mga produkto natin na sinasabi natin 100% effective. Actually, packaging pa lang gumagaling ka na Okay? At sa totoo lang, ito yung first time naming pumasok sa ganitong industriya na food supplement kasi dati talaga hindi kami talaga naniniwala dito. May dahilan talaga si God kung bakit kami dinala dito. Yung pala, aging na pala no? Ito na pala yung pinaka-perfect na produkto para sa amin. Hindi lang para sa amin, kung hindi sa ating lahat. At talagang huwag kayong matatakot i-share, huwag kayong mahihiya na i-share sa mga kakilala natin ang produkto natin dahil yung mga kiniwento namin sa inyo kanina, organic lahat yun. Totoo lahat ng aming mga naging experience. Sa lahat, habang nagtitake tayo nito, maniwala din tayo kay God. Thank you. Yes. So, ako magla-last words din. So, sa mga nanonood dyan, I know kung mayroon ditong hindi pa part ng GFAX International, lapitan nyo na yung mga tao na nag-share sa inyo ng video na ito because hindi lang tayo advocate ng health, of course, ng wealth din. We can maximize sharing this opportunity and products to other people. Kasi nga, etong Elixir Placenta and even the other product natin is marami na talagang natulungan. Hindi lang kami, marami. And maraming provided ang company ng mga trainings na we can share different testimonies ng different people and even doctor na natulungan ng product. So, yun yung aming mga last words, multiple words. Multiple words na. Ayan. So, thank you very much, Sir JC, Ma'am Chari Castro. Thank you sa pagpapaunlak sa aming lahat for sharing everything to us. Ayan. Taas po nating isisigaw, wow, at isi-share ang ating Elixir Placenta and all Refox products. Let us be proud users of our own. Ayan. So, thank you very much, everyone, and happy Friday sa ating lahat. Again, more people to help in health and wealth. So this is JC and Charlie Castro. And thank you, GFAX International, Ma'am Climar, Sir Jovit, and to all the GFAX staff for the opportunity to share today.